Mabuhay, ako po si Creed Ray at magsasalita po ako sa inyo ngayon tungkol sa panahon ng mga Kastila sa Pilipinas. Noong panahon ni Ferdinand Magellan, maraming mga tao ang gustong humanap ng tinatawag na Spice Island. Ito rin ang misyon ni Magellan. Siya ay isang Portuges pero naglingkod siya sa ilalim ng hari ng Espanya dahil hindi kayang pundahan ng sariling bansa niya ang expedition. Ang Espanya ay nakapundo ng expedition at nakabigay ng tatlong barko na nangangalang Concepcion, Trinidad at Victoria kay Magellan upang maglayag sa mga Spice Islands. Pero sa kanyang paglalakbay, napadpad siya sa Pilipinas sa halip ng mga Spice Islands. Pagkatapos nakarating si Magellan sa Pilipinas, binago niya ang kanyang mission. Ang bagong plano ni Magellan ay manakop ang Pilipinas at gawing Kristiyano ang mga katutubong Pilipino. Gumawa siya ng mga kasunduan sa mga pinunong Pilipino sa pamamagitan ng sanduguan upang magkaroon ng impluensya at kontrol sa Pilipinas. Ang unang pakikipagsundugan niya ay kay Raha Kulambo sa Limasagawa. Doon na rin isinagawa ang unang misa sa Pilipinas. Sa Cebu, nakipagsanduguan si Magellan kay Raha Humambon din. At doon isinagawa niya din ang unang misa sa Cebu upang turuan ang mga Pilipino tungkol sa relihiyon Katoliko. Sa araw na iyon, humigit kumulang 500 Pilipino ay nagpabinyag. Matagumpay si Ferdinand Magellan sa pagpapalaganap ng Kristyanismo at pagsasakop sa Pilipinas hanggang nakarating siya sa Mactan, Cebu. Hindi maganda ang pagtatanggap ng mga Pilipino kay Magellan sa Mactan. Ayaw nilang makipagkasundo kay Magellan at sa halip ay nilabanan nila ang mga Kastila. Nangyari ang labanan noong Abril 22 taong 1521. Sa araw na ito, isang raha, si Lapu-Lapu ay pumatay kay Magellan sa pamamagitan ng pana at sandatang may lason. Naantala ang tapang ni Lapu-Lapu ng pagsasakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Sa kasamaang palad, natapos ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya noong taong 1565. Nasakop ni Miguel Lopez de Legazpi ang Pilipinas sa pamamagitan ng puwersang militar, diplomasya at mga kasunduan. Ipinadala din ng Espanya ang mga misyonerong Katoliko sa Pilipinas at karamihan ng mga Pilipino ay nagpabinyag sa relihiyon Katoliko. Sa panahon na ito, inilimbag din ang doktrina Kristiyana, ang unang aklat sa wikang Tagalog. Hanggang ngayon, makikita ang impluensya ng Espanyol sa Pilipinas sa pamamagitan ng Kristyanismo at ng napakalakas na pananampalataya ng mga Pilipino. Kahit nabinyagan na ang mga Pilipino sa relihiyon Katoliko, hindi maganda ang paraan ng pagkikitungo ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Pinatrabaho ang mga Filipino ng mga Kastila upang yumaman ang mga Kastila. Ginamit ng mga Kastila ang relihiyon at pabuya upang makontrol ang mga Pilipino. Tinuruan ang mga Pilipino ng relihiyon Katoliko na sila ay pagsilbihan sa Espanya at maging tapat sa kanila dahil sila ay nagturo ng relihiyon Katoliko sa kanila. Gayun din, binigyan ng mga pabuya ang mga Pilipino na matapat sa kanila at pinarusahan ang mga Pilipino na hindi sumusunod sa kanilang utos. Ibinataw nila ang mataas na buhis sa mga Pilipino. Pinatay nila ang tatlong Pilipinong padre, sina Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora. At hindi nagbigay ang mga Kastila ng kataruang pangtao sa mga Pilipino. Nagpatuloy ang kalupitan ng mga Kastila sa mga Pilipino hanggang naghimagsik sila. Inexpose ni Jose Rizal ang katiwalian ng Espanya sa kanyang mga nobela na Limay Tangiri at El Filibusterismo. Dahil sa kanyang pagtutol sa kanila ay pinatay siya. Pero tinaguyod pa ng maraming Pilipino ang paghihimagsik dahil kay Jose Rizal. Tinatawag isang Pilipinong bayani na si Jose Rizal. Itinatag ni Andres Bonifacio ang kapisanang KKK. Ang layunin nila ay palain ang bansa sa ilalim ng mga mananakop na Espanyol. Nilabanan ng mga Pilipino ang Espanya hanggang lumayas ang mga Kastila mula sa Pilipinas.
Pagkatapos ng 333 taon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas, nakamit ng Pilipinas ang kanilang kasarinlan mula sa Espanya noong Hunyo 12, 1878 taon.